Our topic for today is the utilization of spreadsheets, which covers the topic of charts and function on Excel Microsoft. First is the charts. So charts is the visual representation of numerical data, making it easier to understand large datasets and their relationships. Excel provides various chart type to help present data clearly to your audience. The first type is the column chart. So, ito yung chart na gumagamit ng vertical bars to represent data. Ito yung image niya. So, ito yung sample. Meron tayong datasets ng mga countries. So, meron tayong legend na from Europe, Middle East, North America, Africa, Asia, and Latin America. Per country, meron tayong different colors. So, ito yung tinatawag na ating legend. Meron tayong year sa baba, meron din tayong data sa side. So, ito yung axis. Sorry, yung pahiga, ay tinatawag nating x-axis, then yung pataas is yung y-axis. Next is the line chart. So, ito yung ginagamit ng line to represent data. So, meron tayo ditong line per year. So, merong dot per year. Then, kinoconnect siya ng line. Kaya siya tinawag na line chart. Next naman is the pie chart. Ito yung circle chart na hinati sa different parts. Meron din tayong legend dito sa side na nagre-represent ng per data. Next is the bar chart. Kung yung column chart daw kanina is nakatayo, yung bar chart naman ngayon is nakahiga. Ito yung sample ng kanyang image or representation. Column chart is nakatayo, then bar chart is nakahiga. So, dapat hindi tayo malilito sa dalawa. Next is the area chart. Kamukha lang daw siya ng line chart, pero yung area niya sa baba is naka-filled in. Bali, ito yung kanyang image. Meron tayong data for Wednesday, pero naka-shade or filled in yung data niya sa baba. Ganon din kay Monday, then naka-filled in yung baba niya. Same with Tuesday. Okay, so hindi tayo malilito kay line chart, pati kay area chart. Next is the surface chart. So, medyo complicated to since gumagamit to ng 3D landscape. And gumagamit to ng more than 2 datas. Meron tayong subjects. Ito yung example. Subjects, yung person, and then yung grades. Kamukha siya ni line chart, pero 3D object. Line and area chart na magkasama. Ayan. So, complicated siya kasi nga gumagamit siya ng 3D image. Next is yung parts or elements ng chart. Kanina pa natin nababanggit si axes. So, meron tayong y-axis and then x-axis. Meron din tayong chart title na nagde-determine kung saan ba tungkol si chart. Okay, so punta tayo sa step how to make a chart. So, first step is to select the cell you want in the chart. So, try natin mag-open ng sample data. Open Excel. And then, Control O to open data. And then, sample Excel sheet. Punta tayo sa malinis na sheet. Yan. For example, kunin natin yung data rito. Lang natin. Then, open tayo ng malinis na sheet. Then, paste. Ayan. So, meron tayong data dito ng subjects, attendance, and then final grades. Click down natin si data. Bali, click natin si subject, then hold control button, then click the final grade. So, bakit ba control button? Kasi kapag kinlik mo si subject, then shift button, papunta kay final grade, ay madadamay si attendance. So, dapat gagamitin natin ay control button lang para specific kung sino yung mga i-click natin. Okay? So, next is punta daw tayo kay insert tab, then click the desired chart command. So, punta daw tayo kay insert chart or insert tab,
then chart commands. So, madami siya dito. Next is choose the desired chart you want from the drop-down button. Meron tayong may kita rito na may drop-down. So, meron tayong different charts. Punta tayo kay column chart. Then, pwede tayo mag-select ng kahit ano. Yan. So, nakapag-select na tayo. Then, meron na tayong chart agad. Next is, kung gusto naman natin ng different charts, or hindi tayo makapili ng charts sa drop-down, so, meron tayo dito recommended charts. So, delete lang muna natin to. Then, punta tayo kay insert. Then, recommended charts. Ayan. Meron tayong different kinds of chart dito sa recommended na applicable sa data natin. Click lang natin yung OK. Then, meron na ulit. Next natin is, after inserting a chart, meron din tayo several things na pwedeng baguhin. Like yung title ng chart, yung mga axis, or gusto natin magdagdag ng title sa mga axes natin. So, pwede gawin yon. Punta lang tayo sa add element chart. Add chart element pala. So, click lang natin si chart design, then add chart element. So, pwede dito, mamili lang tayo, legend, access. So, access title, punta tayo dito. So, primary horizontal. So, axis title ng x-axis. So, nakalagay naman dyan is subject. So, lagay lang natin si subject. Copy paste. So, wala lang yun. Error lang. So, eto na. Nag-apply na si subject. Next naman is, pwede rin daw natin baguhin si chart title. Just double click, then change your title. Try nga natin. So, from final grades, gawin lang natin siyang initial grade. Yan. So, copy paste dito lang daw siya. So, click enter lang yon, pero mostly, ganyan lang. Next natin is, kung gusto daw natin mag-change ng layout. So, meron sa quick layout tool. Click natin si chart design, then quick layout tool. So, meron tayong different chart dito. Yan. So, mababago natin yung design based ating pangangailangan. Next is chart layout style. Meron tayong makikita daw sa taas na different styles. So, ito siya. Meron different design dito. Ikaw na bahala kung anong chart ang applicable sa data presentation mo. Yan. So, nagbabago siya. Depende sa mapipili mo. Next is, punta naman tayo sa function. So, ang function daw is a predefined formula in Excel that performs calculation using specific values in a set order. Common functions help quickly find the sum, average, count, maximum, and minimum for a range of cell. Bali sa function ay meron tayong different kinds ng function. Meron tayong tinatawag na syntax. So, yung syntax natin is nagbibigay siya ng ating formula or ng ating solution. Bali, the part of a function, in order to work correctly, the function must be written in a specific way, that which is called syntax. So, kung paano siya itatype. So, first is, the basic syntax for a function is the equal sign. The function name is sum, for example, and one or more arguments. Bali, ganito yung image niya. Ito yung tinatawag natin buong syntax. Equal sign, function name, then argument. Yung argument is yung cell selected natin or cell range. Bali, ganito i-type si syntax pag may data na. So, multiple arguments must be separated by a comma. For example, dito. So, A, C, and E. Bali, meron tayong range sa A. So, A1 to A3, comma, then C1 to C2, comma, and then E1. And then, click enter. So, magto-total agad siya.
So, yung ating different kinds of function sa ating syntax ay meron tayong sum na nag-a-add ng all data, average na nagka-calculate ng average ng ating data, count is nagka-count ng ating numerical value, yung max naman is nagde-determine ng highest value, while yung mean or minimum is nagde-determine ng ating lowest value sa ating cell range or cell values sa ating argument. Bali, meron din tayong command which is autosum na nag-sum automatically or pwede ring average, count, or max sa ating Excel. So, ito yung steps sa ating autosum. Bali, select the cell that will contain the function or the syntax. For example, is yung F22 daw. Delete lang muna natin to. Punta tayo kay final grade. So, sa 22, since doon nga walang data. And then, in the editing group of the home tab, click the arrow next to the autosum and select the desired function from a drop-down menu. So, home tab, editing, then arrow down. Click down natin si sum. Ayan, nag-select na siya ng kanyang data na na-determine niyang numerical. So, F2 hanggang F21. Then, click enter. Magtototal siya ng kanyang sarili since tinawag nga siyang autosum. Meron din tayong pag-select ng pag-insert ng ating function sa F22 din. So, since may laman na yung F22 natin, sa step 3 natin is Excel will insert the function automatically. So, ayun nga ginawa kanina. And then, click enter to find the value. So, ang ginawa din natin is nag-select siya ng kusa, then in-enter lang natin. Kaya lumabas yung autosum niya. Next naman is, meron din naman tayong automatic. Kiklik lang daw na, i-hold lang natin si Alt plus equal sign sa ating keyboard, then mag-autosum na siya. So, try natin siya. Delete muna natin itong data na to. So, wala na. Click natin si F22, hold Alt, then equals. Yan. And then, click enter. Ayan. So, parehas lang naman sila ng value na nakuha. Meron din naman tayong different type ng pag-enter ng function. So, meron tayong manually. Pwede rin natin i-type si equal sign, then average. For example, click the average, then may mili daw tayo ng range. So, meron tayong F10, F2, hanggang F10. Ayan. Ay, E2 naman dito. Kasi kanina is nasa F siya. So, E2 to E10. Then, click enter. Bali, meron tayong value na makuha dito. Yan. Pwede tayong mag-manually. Pwede tayong mag-automatic sa Alt-E. Meron din tayong automatic sa autosum. And that's all for our lesson about charts and function on Microsoft Excel.